Magandang umaga nga po sa ating lahat. Natutuwa po ako na tumayo muli dito sa inyong harapan bilang lingkod ng ating Panginoon. Bago po tayo magsimula sa ating panambahan, manalangin po tayo. Panginoon, magandang umaga po sa inyo. Kami po ay tumatayo sa harapan ninyo. Kami po ay humaharap sa inyo, Panginoon. At gusto po namin maramdaman ang inyong dakilang presensya. Panginoon, nagpapasalamat kami sa kung paano niyo kami ginabayan sa pagpunta dito. Nagpapasalamat kami sa kung paano niyo kami sinamahan itong linggong ito. At ngayon, Panginoon, gusto namin kayong makasama, maramdaman, maawitan, panalanginan, at mapakinggan ngayong umaga ito. So Lord God, gabayan niyo kami sa aming pag-awit at na may marinig niyo talaga ang laman ng aming mga puso at isipan. Para sa inyo namin ibinibigay ang aming mga boses, ang aming mga nasa puso, Panginoon, ang aming mga concerns, ang mga bagay, Lord God, na buwabagabag sa amin. Pati rin po ang lahat ng papuri, ang lahat ng pasasalamat. Pakinggan niyo kami, Panginoon, at naway matuwa kayo sa aming mga handog. At naway talagang maramdaman namin na kayo ay kasama namin sa umagang ito sa pamamagitan ng pakikinig sa inyong mensahe. Gusto namin kayong maintindihan, Lord God, at madala ang sasabihin ninyo sa aming pang-araw-araw. So please be with us, Father. We want to praise you and worship you, and we want to be with you today. In Jesus' name we pray. Amen and amen. Sabi nga po sa Lamentations 3:22-23, because of the Lord's great love, we are not consumed. For His compassions never fail. They are new every morning. Great is your faithfulness. Binigyan po tayo ng Panginoon ng isa na namang umaga, isa na namang araw kung saan pwede nating pasalamatan na tayo ay nabubuhay, na tayo ay may simbahan na pwedeng puntahan, na tayo ay may mga damit na pwedeng isuot, meron tayong pagkain na pwede nating gamitin para talagang tayo ay mabigyan ng sustansya at makakilos sa ating pang-araw-araw. At lahat ng ito ay nanggagaling sa ating Panginoon na nagbibigay sa atin ng bagong umaga. Amen po ba? Amen. Tumayo po tayong lahat, awitan natin siya. Oh
pwede tayong magalak. Pwede nating ma-enjoy ang araw na ito. Pwede nating ma-enjoy ang presensya ng ating Panginoon. Amen po ba? Amen. Sabi po sa Psalm 24:7-10, "Lift up your heads, you gates. Be lifted up, you ancient doors, that the King of glory may come in." Who is this King of glory? The Lord strong and mighty, the Lord mighty in battle. At inulit niya ito, sabi niya, "Lift up your heads, you gates. Lift them up, you ancient doors, that the King of glory may come in." Who is He, this King of glory? Sabay-sabay tayo. The Lord God Almighty. He is the King of glory. At ito ang Panginoon na ating inaawitan at patuloy natin siyang papurihin.
Ngayon po ay dadako tayo sa ating group prayer kung saan tayo ay magugrupo-grupo ng 2 o 3 o 4. Meron tayong mga ilang items na pwede natin ipanalangin. Pag-pray po natin ang ating church leadership, ang ating council members, ministry coordinators, at din po yung mga miyembro ng mga ministeryo, lalo na po sa mga darating na buwan dahil planning na po para sa darating na taon. So, humihingi po kami ng panalangin para sa paggabay sa mga activities na kailangan pagplanuhan. Ganun din po pag-pray natin ang youth hangout. Ngayong gabi po ay ang aming worship night at ito po ay overnight dito po sa church. So please pray for safety po, enjoyment, and time talaga na maramdaman namin ang presensya ng Panginoon. Pag-pray din po natin ang ating mga misyonero na sina Ate Eva Abad, si Ate Bel Virana, Kuya Lam Castro, at rin po sina Kuya Chris at Ate Lottie Virana. Ganun din po panalangin natin ang ating bansa at ang mundo para sa matuwid at tapat na pamumuno sa lahat. Justisya para sa mga inaapi at ganun din po ang pagkilos nating mga Kristiyano ng may pagmamahal para makilala ng iba ang Panginoon. At habang nagtitipon-tipon po tayo, tanongin din po natin ang bawat isa kung anong pwede natin ipanalangin para sa isa't isa. So gawin po natin ito at pagkatapos po ay babalik tayo sa ating panalangin. Ako na lang. Pinasok ko lang. Ginanap namin. Oh, it's okay. Sabi ko, unusual na naman. Hindi talaga siya pinapasok. Okay, ikaw na ba? Ako na lang.
Nakakatuwa po na dito sa Lord of Life nagagawa natin ang youth prayer kung saan naririnig natin ang prayer requests ng bawat isa. At nakikilala rin natin ng mas higit pa ang ating mga ka-church, mga kapatid dito sa Lord of Life. Gusto ko tingnan natin kung paano rin nanalangin ang ating Panginoon. In John 17:20, Jesus says, "My prayer is not for them alone. I pray also for those who will believe in me through their message, that all of them may be one. Father, just as you are in me and I am in you. May they also be in us, so that the world may believe that you have sent me." Parte po ito ng verse na gagamitin ni Tito Aldo mamaya sa ating mensahe. At nung binabasa ko po ito ay grabe yung realization na ang ating Panginoon na si Jesu Cristo ay nanalangin din para sa atin. At napaka-powerful ng image of a God praying for His people. And as we prepare to hear His word, let's sing this next song, making the same prayer our own. To know God more, to trust Him deeper, and to rest in His love. Tumayo po tayong lahat. Bilang paghahanda po sa mensahe ay awitin natin ang sunod na kantang ito bilang isang panalangin. Truly know you more.
namin magamit ninyo kami na makilala ng iba kung sino kayo at mapakita rin sa kanila kung gaano nyo sila kamahal. Kaya Panginoon, sa aming pakikinig ng iyong mensahe, hayaan ninyo na matuto kami na manalangin, na matuto kami na umasa sa iyo, na matutunan namin kung saan ang gagaling ang pag-ibig na ito. Wala lamang sa inyo, Panginoon. Gabayan niyo ang aming mensahero. Tulungan niyo, Lord God, na siya ay humarap dito sa amin at sa inyo, Panginoon, nang merong takot sa inyo, nang merong focus sa inyo. Gamitin niyo siya bilang inyong tagapagsalita para maintindihan namin kung ano ang gusto ninyong sabihin. Ganun din, Lord, ihanda niyo po kami bilang mga makikinig ng mensahe ninyo. Buksan niyo ang aming mga isipan, buksan niyo ang aming mga puso, Lord God, na talagang intindihin ang gusto ninyong iparating sa araw na ito. Be with us, Father, and stay with us as we listen to your word. In Jesus' mighty name we pray. Amen and amen. Pwede po tayong maupo. At ngayon po ay tatawagin ko po si Tito Andok na aming mensahero ngayong umaga. Magandang umaga sa lahat. Kanina ay nag-group prayer tayo. Pinanalangin yung concerns ng iglesia, pinanalangin kung ano yung personal concerns. Kahapon ay ng umaga ay yung monthly na face-to-face na morning prayer. Maraming salamat sa mga nanalangin para sa atin. At nabanggit na ni Joanna kanina yung ating pag-uusapan ngayong Sunday na ito, yung panalangin ng Panginoong Hesukristo para sa atin ngayong araw na ito. Pero isipin po ninyo kung kayo ay may kaiglesia, may kaibigan na medyo alam ang nangyayari sa buhay ninyo, tapos lumapit sa inyo at nagsabi, kaibigan, kapatid, ipinapanalangin kita. Ano ang magiging reaction ninyo doon sa kapatid na yon, doon sa sinabi niya sa inyo? Ipinapanalangin kita, kapatid. Kung ako may magsasabing ganyan sa akin, ang unang magiging reaction ko ay magpasalamat. Maraming salamat. Ako ay iniisip mo, hindi mo lang ako iniisip, ako ay ipinapanalangin. At maganda na isipin na merong mga kapatid na concerned sa atin, itinataas tayo sa Panginoon. Pero ang Panginoon mismo ay nanalangin na para sa atin noon pa. No? Anong taon ngayon? 2025. Pag sinabing Anno Domini, ano nga ba ibig sabihin nun? No? In the year of our Lord. No? So, mahigit 2,000 years ago, ay naipanalangin na tayo ng Panginoong Hesukristo. Hindi lang tayo dito sa Doña Carmen,
pati ang ating mga kapatid sa batasan, pati ang ating mga kapatid sa karisa, at ang ating mga kapatid sa pananampalataya sa ibang bansa. Lahat tayo ay naipanalangin na ng Panginoong Hesukristo. Nabanggit na rin kanina ni Joanna na ang titingnan natin ngayon ay nasa aklat ng John 17 verses 20 to 26, kung saan nakatala doon sa buong chapter 17, nakatala ang panalangin ng Panginoong Hesukristo. At ang setting nung time na yon, yung setting nung John 17 ay ito yung ending ng Last Supper. So isipin natin, Last Supper, actually maraming mahaba yung gabi. Maraming mga nasabi ang Panginoong Hesukristo tungkol sa Kanya, tungkol sa mga mangyayari, tungkol sa mga nais niya para sa mga disciples niya. Pero nag-ending yung kanilang session sa panalangin. At ang panalangin ng Panginoong Hesukristo para tapusin yung kanilang Last Supper, yung session nila na yon, siya yung nakatala dito sa chapter 17. At ang right after nitong panalangin ng Panginoong Hesukristo, kung titingnan natin sa chapter 18, ito na yung umalis ang Panginoong Hesukristo kasama ang ilang disipulo at nagpunta na sa Gethsemane, the Garden of Gethsemane. At doon siya nanalangin at doon din siya pinuntahan ng mga kawal ng templo para hulihin. So mahalaga yung John 17. Parang ito yung panalangin ng Panginoong Hesukristo, kausap niya ang Diyos Ama, at kung ano yung nasa puso niya para sa atin, yun yung naging bahagi ng kanyang panalangin. Kung hihimayin natin ang John 17, pero hindi naman natin gagawin ngayong araw na ito, no? Pero maganda kung buksan ninyo ang Biblia ninyo, kung meron kayo na Biblia. Ito man ay nasa cellphone o ito man ay hard copy, no? Panatilihin nyo lang na nakabukas siya ang inyong Biblia sa John 17. At sa ilang pagkakataon, para makita ninyo yung mismong verses na pinag-uusapan natin. Sa verses 1 to 5, no? Ito yung panalangin ng Panginoong Hesukristo para sa sarili niya. At sa verse 1, ang sabi niya, parangalan mo na ang iyong anak upang maparangalan ka niya. Kausap niya ang Diyos Ama. No? Parangalan mo na ang iyong anak upang maparangalan ka niya. Ano kaya yung nasa isip ng Panginoong Hesukristo dito? Pero alam niya na malapit na yung oras na siya ay ipagkakanulo, huhulihin, at kinabukasan ay maipapako na siya sa krus. Pero ito yung panalangin niya, parangalan mo na ang iyong anak upang maparangalan ka niya. Sa verses 6 to 19, dito nakakontain yung panalangin ng Panginoong Hesukristo para sa mga kasama niyang disipulo nung gabi na yon. At sa panalangin niya para sa kanyang mga disipulo na kasama niya noon, ito mula sa verse 9, ang sabi niya, idinadalangin ko sila, hindi ang sanlibutang ito ang idinadalangin ko, kundi ang lahat ng ibinigay mo sa akin sapagkat sila ay sa iyo. The thought here, yung iniisip ng Panginoong Hesukristo, yung kanyang mga disipulo na nasa harapan niya, okay, ay ibinigay ng Diyos Ama sa kanya. Bakit? Sapagkat sila, sa isip ng Panginoong Hesukristo, ay sa Diyos Ama. Sa susunod na verses, 20 to 26, ito yung panalangin ni Jesus para sa atin. Okay?
more than 2,000 years ago, Christ prayed for all of the future believers. Kasama tayo doon. Ito ang sabi niya sa John 17, hindi lamang sila ang dinadalangin ko. Hindi lang daw yung mga nasa harap niya. Hindi lang yung mga kasama niya nung panahon na yon. Idinadalangin ko pati ang mga mananalig sa akin dahil sa pahayag ng aking mga tagasunod. At kasama po tayo sa panalangin ito. At ito po yung titingnan natin ngayong araw na ito. Sasagutin natin ang tanong na ito, ano ang mga ipinanalangin ni Jesus para sa atin? What did He pray for us? At pag-isipan natin, habang tinitingnan natin kung ano yung mga ipinanalangin ng Panginoong Hesukristo para sa atin, ano yung dapat nating maging response sa Panginoong Jesus? Ano ang dapat nating maging response sa Kanyang panalangin para sa atin? Bago po mag-umpisa sa material mismo, manalangin po tayo. Heavenly Father, we thank you for your grace upon us. We thank you for your care for us that even thousands of years ago, you have already raised us up to God the Father. We thank you for your love and for your care for us. And allow us, Lord, to see that indeed today as we go through your word. And allow your word to work in us, to make us have a resolve in responding to your prayer to us. Tulungan mo kami, Panginoon, na makinig. Tulungan mo kami, Panginoon, na mag-respond sa iyo sa paraan na nais mo. Salamat po sa bawat isa na dinala mo dito ngayong umagang ito. In Jesus' name, Amen. Basahin po natin ang John 17 mula lang sa 20 hanggang 23 muna, no? At tayo po tayo para po mabasa itong verses na ito. Sabay-sabay po tayo. Hindi lamang sila ang idinadalangin ko pati ang mga mananalig sa akin dahil sa pahayag ng aking mga tagasunod. Ama, maging isa nawa silang lahat. Kung paanong ikaw ay nasa akin at ako'y nasa iyo, gayon din naman maging isa nawa sila sa atin, upang ang mga tao sa daigdig ay maniwala na ikaw ay nagsugo sa akin. Ibinigay ko na sa kanila ang karangalang ibinigay mo sa akin, upang sila'y ganap na maging isa, tulad mo at ako na iisa. Ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin, upang lubusan silang maging isa. Dahil dito, makikilala ng mga tao sa daigdig na isinugo mo ako at sila'y minamahal mo, katulad ng pagmamahal mo sa akin. Maupo po tayo. Isa sa panalangin ng Panginoong Hesukristo para sa atin ay yung panalangin na tayo, no, ay maging isa. At madalas kapag inisip natin itong salitang maging isa, ang iniisip natin ay unity ng iglesia, unity ng mga mananampalataya. Pero makikita natin sa mga susunod na talata na may mas malalim, may mas ibang kahulugan ang Panginoong Hesukristo sa kanyang panalangin na tayo na mga tagasunod niya ay maging isa. Yun pong katagang maging isa, makikita nyo sa verses 21, 22, at 23. Kaya malinaw na ang pagiging isa ng kanyang mga tagasunod ay ninanais ng Panginoong Jesus. 21, ang sabi, maging isa nawa sila sa atin. 22, maging isa, tulad mo at ako, na iisa. At 23, lubusan silang maging isa. Ano kaya yung ibig sabihin ng Panginoong Jesus? Doon sa katagang maging isa ang kanyang mga tagasunod. Balikan natin yung verses 21 hanggang 23.
ang sabi dito, naka-highlight, maging isa nawa sila sa atin. At sa 22, maging isa tulad mo at ako, na iisa. At sa 23, ako'y nasa kanila at ikaw ay nasa akin upang lubusan silang maging isa. So, panalangin ng Panginoong Jesucristo para sa atin yung pagiging isa ng kanyang mga tagasunod. At ang pagiging isa ay inihalin tulad niya sa pagiging isa nilang dalawa ng Diyos Ama. Siguro ang unang tanong, paano magiging isa ang mga mananampalataya kay Jesus at sa Diyos Ama? Ang kasagutan obvious, ito ay sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo. Dahil sa pamamagitan ng Panginoong Jesucristo, ang lahat ng mananampalataya ay naging bahagi na ng pamilya ng Diyos. Magkakaiba man yung background natin, pero yung panalangin ni Jesus, tayo ay maging isa. Dahil isa lang naman yung biyaya. Walang pagkakaiba. Across. No? Pare-pareho yung biyayang natanggap natin mula sa Panginoong Jesucristo. Walang pagkakaiba yung banal na Espiritu na nasa bawat isang mananampalataya. Pare-pareho. No? Iisa ang ating Ama. Pare-pareho ang tinatawag natin na Diyos Ama. At tayo ay bahagi ng isang pamilya. At dahil tayo ay bahagi ng pamilya ng Diyos na tumatawag sa iisang Ama, nais ni Jesus na tayo ay makipag-isa sa Kanya at sa Diyos Ama. O ganoon din naman sa isang pamilya, di ba? Ang nais ng mga magulang, yung mga anak ay nakikiisa doon sa overall na values ng pamilya. Yun yung nais ng mga magulang. Kaya mga magulang, mahalaga na ipinapakita natin, isinasabuhay natin yung tamang values na makikita ng ating mga anak. Implicit na sa isang pamilya, implicit na ang mga magulang ay mga modelo ng mga anak. Sa pamilya ng kaharian ng Diyos, yun din naman ang nais ng Diyos sa atin, na tayo ay maging isa sa ating bagong pamilya, ang pamilya sa langit. At ang tanong, paano mangyayari ito? Paano mangyayari ito? Maganda tingnan po natin kung paano naging isa si Jesus at ang Diyos Ama. Okay. Nag-search ako dito, nakigamit ako ng AI, paano naging isa ang Diyos Ama at ang Panginoong Jesucristo. At ito yung isang nakita ko na biblical naman, They are one in essence and they are one in purpose. Iisa lamang sila sa kanilang katangian, iisa lamang sila sa kanilang layunin. Katangian, pareho sila ay Diyos. At sa pagiging parehong Diyos, pareho yung kanilang kabutihan sa atin, pareho yung kanilang righteousness, ang kanilang justice na nais na ibigay sa atin. Pareho ang kanilang pag-ibig sa atin. Pareho yung kanilang omniscience, yung kaalaman ng lahat. Pareho sila sa pagiging omnipresent, being present anywhere, anytime. At sa kanilang purpose, iisa sila. Yung kanilang nais para sa kanilang mga nilikha at para sa humanity. Ang nais nila ay magbigay ng papuri ang lahat ng nilikha sa kanila.
At ang nais nila para sa sangkatauhan, dahil sa kasalanan na nahiwalay ang tao sa Diyos, both of them have worked through the plan of restoration para tayo ay makapanumbalik sa original na relationship na gusto ng Diyos Ama at ni Jesus para sa atin at sa kanila. They worked out yung redemption at ang Panginoong Jesucristo ay yung bahagi niya ay magkatawang tao, mamatay sa krus. No, para sa atin, ang role ng Ama ay ibigay ang kanyang anak sa atin. Ang nais ni Jesus at ang nais ng Diyos Ama ay makapanumbalik tayo sa original design ng creation. Paano magiging isa ang mga mananampalataya kay Jesus at sa Diyos Ama? Ang nais ng Panginoong Jesucristo at ang nais ng Diyos Ama, tayo ay maging kawangis ni Jesus. Paano tayo magiging isa kay Jesus at sa Diyos Ama? We become one with Christ and God the Father. Kung minumulat natin ang ating mga mata at lumalakad tayo, sumasabay sa paglakad ng Panginoong Jesucristo. Pero may mas malalim na salita na nilagay ako dito, yung salitang emulate. Emulate. Hindi lang gayahin in action, emulate, kundi yung character mismo ng Panginoong Jesucristo. Isa sa mga napagmuni-muni ko through the years, may dumating ang Panginoong Jesucristo as a human being dahil modelo natin siya. Hindi siya dumating na super ranger para sa mga bata, para sa mga mas matatanda, Voltes 5, no? In modern times, Avengers, very powerful. Hindi, dumating siya as a human being. He was fully God, but He set aside this being God. Bakit? Para wala tayong masabi na hindi naman naranasan ng Panginoong Jesus ang mga nararanasan natin. Because God the Father wanted us to emulate Christ at ayaw nila na may magiging dahilan tayo na sabihin, ay, siya naman yun hindi naman kami. Pareho lang tayo, naging dahil tao siya. And God the Father wanted us to emulate Him, gayahin siya sa lahat ng bagay. And by doing so, then nakikiisa tayo kay Jesus at sa Diyos Ama. Ang isang katangian ng Panginoong Jesucristo ay yung kanyang humility. Diyos siya, pero inisang tabi niya yon. No? Madaming illustrations ng kanyang humility. Ang isa na naalala ko ngayon ay yung kanyang paghuhugas sa paa ng kanyang mga disciples. Gawain yon ng mga servants. Kung may darating sa isang bahay, yung servants ang haharap doon sa bisita at dahil sa hindi pa naman uso Nike nun at hindi pa naman sementado ang mga daan nun, maalikabok. So madumi ang paa ng mga darating na bisita. At upang maging malinis ang kanilang paa, pagpasok ng bahay, SOP, merong basin na dadalhin at lilinisan yung paa. At para linisan ang paa ng isang bisita, kailangan kang lumuhod. At ang pagluhod, yan ay matinding pagpapakumbaba yan. Pero ginawa ng Panginoong Jesucristo yon sa kanyang mga disipulo. And Jesus and God wants us to emulate Christ's humility. At yun ang isang napakahirap para sa atin.
Pero primary sa karakter ng Panginoong Hesukristo ay yung kanyang humility. Ang isa pa ay yung pagmamahal ni Jesus at ng Diyos Ama sa mga nawawala. Kasi nga, ang kasalanan ay naghiwalay sa tao sa Diyos Ama. Pero si Jesus, bahagi ng plano pa ng Diyos Ama noon pa at ni Jesus, si Jesus ay darating bilang tao. At yun ay dahil sa pagmamahal nila sa tao. At ang nais ng Diyos at ni Jesus ay magkaroon din tayo ng pagmamahal sa mga hindi pa nakakakilala kay Jesus. At nais ng Panginoong Hesukristo na gayahin natin siya sa kanyang pagsunod sa Diyos Ama. Alam ng Panginoong Hesukristo na mahirap yung kanyang pagdadaanan, pero sinunod niya ang Diyos Ama. At maraming pagkakataon sa atin na alam natin na mahirap sumunod sa nais ng Diyos para sa atin, pero ang nais ng Diyos sa atin ay sumunod tayo sa Kanya. Paano tayo magiging isa sa mga bilang mga mananampalataya kay Jesus at sa Diyos Ama? So una, yung nature ng Panginoong Hesukristo, i-emulate natin. Pangalawa, ay yung purpose ng Panginoong Hesukristo at ng Diyos ay siya ding ating maging purpose at mission. Ano ang purpose ng lahat ng creation ng Diyos? Ang purpose ng lahat ng creation ng Diyos ay i-glorify siya. Mahirap sa atin, parang isipin natin bakit self-serving Bakit self-serving, nais niya na purihin natin siya. Pero yun yung paraan, ang pagpuri sa Kanya ay yung paraan upang tayo ay lumapit sa Kanya, upang maging, hindi din maganda yung word na dependent, ayaw din natin yun kasi gusto natin independent tayo. Pero ang nais ng Panginoon, tayo ay maging dependent sa Kanya. And to glorify Him is to see Him as a big God. To glorify Him is to see Him as a powerful God. And to glorify Him is to see Him as a God who loves us so much. Kaya nais ng Diyos na bahagi ng ating purpose sa buhay natin ay i-glorify siya. Ang mission natin is to proclaim the saving grace of Christ through our words and our deeds. Ang mission ng Panginoong Hesukristo nang siya ay dumating bilang tao is to proclaim the saving grace of God, and He did it through His words and His actions. Bakit ipinalangin ni Jesus ang pagiging isa ng kanyang mga tagasunod? Bakit? Sabi niya sa verse 21, upang ang mga tao sa daigdig ay maniwala na ikaw ang nagsugo sa akin. At sa verse 23, dahil dito makikilala ng mga tao sa daigdig na isinugo mo ako at sila'y minamahal mo, katulad ng pagmamahal mo sa akin. Ano ang epekto ng pagiging isa ng mga mananampalataya? Ang sabi ng verses 21 at 23, upang ang mga tao sa daigdig ay maniwala na ikaw ang nagsugo sa akin, God the Father sent the Son Jesus Christ. Dahil dito makikilala ng mga tao sa daigdig na isinugo mo ako at sila'y minamahal mo ako. I-recognize ng mga tao na si Jesus ay pinadala nga ng Diyos Ama para sa ating kaligtasan.
sa pagiging isa ng mga mananampalataya kay Jesus at sa Diyos Ama, makikita ang kapangyarihan at ang biyaya ng Diyos Ama. Makikita nila na ang mga tagasunod ni Jesus ay mga taong nabago. Kasi mahirap maging humble, Mahirap maging humble. Mahirap yung humility. Lahat tayo ay may kayabangan. Pero ano ang sasabihin ng ibang tao na nakakakilala sa atin kung nung naging mananampalataya tayo, nakita na tayo ay bagong tao? Sasabihin nila, ang kikilalanin nila ay ang kapangyarihan ng Diyos sa pagbabago ng mga tao. Ano ang sasabihin ng mga taong nakakakilala sa atin, nakakakita sa atin, individually at bilang isang iglesia, kung makikita nila na tayo ay namumuhay na may pagpapakumbaba? Kung nakikita nila na tayo ay may pagmamahal sa isa't isa at sa mga hindi pa nakakakilala kay Jesus. Kaya sa John 17, ang sabi nga ng Panginoong Hesukristo, hindi lamang sila ang idinadalangin ko pati ang mga mananalig sa akin dahil sa pahayag ng aking mga tagasunod. Kasama po tayo dyan sa aking mga tagasunod. Kasama po tayo doon sa magpapakita ng kapangyarihan ng Diyos sa mga hindi pa nakakakilala sa Panginoong Hesukristo. Ang bawat isa sa atin, di ko alam kung may exception, pero sa palagay ko, sa bawat isa sa atin, may nagbahagi sa atin ng magandang balita. At bukod sa may nagbahagi, may nakita tayo, may nadama tayo sa kanila o sa ibang mananampalataya na nag-draw sa atin sa Panginoong Hesukristo. Nagpatuloy yung pagbabahagi ng mga tagasunod ng Panginoong Hesukristo, kung kaya sa panahon natin, nakakilala din tayo sa Panginoong Hesukristo. 63 years old na po ako ngayon. Nakakilala ako sa Panginoong Hesukristo nung ako ay 24 years old. 1986 April. Ako po ay nag-aaral ng aking master's at ang thesis area ko po ay ang Montalban, yung sa may lampas sa Wawa Dam. At kailangan kong maglakad ng halos 1 oras mula sa Wawa Dam. Lalakad ako sa ilog para makapunta sa umpisa pa lamang nung aking thesis area. Isa po akong geologist, nagmamapa ako ng mga bato. Sinusukat ko yung mga bato centimeter by centimeter. At mahirap na magbiyahe ako mula sa bahay, pupunta ng Montalban. Mula sa Montalban, maglalakad ng 1 oras papunta sa aking thesis area. Kaya dineside ko na ako ay maghahanap ng bahay doon mismo sa aking thesis area. May nahanap ako na bahay. Ang may-ari ay isang pastor. Pero hindi siya nakatira doon. Ang nakatira doon ay ang kanyang pamangkin. Nakatira siya sa San Rafael mismo. Pag nag-field work ako, kung minsan halos isang buong linggo, Wednesday morning makikita ko, abala sila. Marami yung nag-gather doon sa lugar. Nagwawalis, nag-aayos ng lugar. Tinanong ko bakit, anong happening? Ang sabi nila ay may fellowship sila na mangyayari sa hapon. Pero ang mga tao na nakilala ko doon ay isang kahig, isang tuka. Kung hindi sila aakyat sa bundok para magbaba ng kalakal, kinabukasan,
halos wala silang kakainin. Pero give up nila yung kanilang Wednesday. Umaga pa lang sama-sama sila. At masaya sila, maingay. No, maingay, nag-uuntahan. So sa puso ko, sa isip ko, nagtataka ako, itong mga to, isang kahig, isang tuka, wala na ang kakainin kinabukasan, pero ang saya-saya pa rin nila. Nagtutulungan sila, isa yon sa nakita ko. Masaya sila, isa yon sa nakita ko, isa yon sa nadama ko. Winelcome din ako nung pamilya na nakatira doon sa maliit lamang, isa lamang yung kwarto ng bahay na tinuluyan ko. Pero ang ginawa nung pastor at nung nakatira doon, sabi nila, ikaw na yung matulog dyan. So they gave up something that gives them a little bit of comfort. They gave it up for me. Ang laki nun. Minsan ay dumarating yung pastor, matutulog siya doon sa bahay. Magsasabay kami sa dinner. Nakilala ko ang halos lahat ng brand ng sardinas. Nakilala ko ang halos lahat ng brand ng noodles, no? Dahil yun yung niluluto ko. Pero binibigyan nila ako ng pagkain. Sinasharean nila ako ng pagkain. At pagkatapos kumain, nakakapagkwentuhan ng konti, tinatanong ako tungkol sa mga bato. Ang sabi ng pastor, Brad, bakit lumalaki yung mga bato? Sabi ko, hindi naman po sila lumalaki. Araw-araw lang po kasi kayong nagwawalis, lumalabas yung bato. No? So sabi niya, salamat, no, sa pagpapaliwanag. Pagkakataon na rin para magtanong ako ng mga matagal ko ng tanong tungkol sa pananampalataya ko. Bakit kailangang manalangin sa mga santo, manalangin kay Maria, bakit kailangang magkumpisal sa pare? Na dati, may namit akong pare, ang sagot lamang sa akin sa mga tanong na yon ay, pity you boy, you are in the dark. Hindi niya ako sinagot. Pero yung pastor, nung tinanong ko yon, binuksan niya ang Biblia at sinagot niya ako gamit ang verses sa Biblia. Feeling ko, may respeto siya sa akin. Kasi hindi niya lang ako basta dinismiss. No? Dahil may kayabangan ako, abay malaki yon para sa akin. Malaki yon para sa akin. Pero dahil sa experience ko doon, naging mananampalataya ako. Nakita ko sa buhay nila yung pagiging isa nila. Masaya sila. No? Nakita ko yung respeto at pagmamahal sa tao maski na hindi pa mananampalataya. Nais ng Diyos na tayo ay maging isa. Isa, dahil magkakaiba tayo, pero ang tungtungan nun ay ang pagiging isa natin kay Jesus at sa Diyos Ama upang makita ng iba yung pagmamahal ng Diyos Ama at ni Jesus para sa mga hindi pa nakakakilala kay Jesus. Yung pagiging isa natin kay Jesus at sa Diyos Ama ay mahalaga. Pwede rin nating sabihin susi, no? Sa pagkakakilala ng mga hindi pa mananampalataya kay Jesus bilang sugo ng Diyos Ama. Tanong ko sa inyo, kung nakita nyo na ang mga nasa iglesia ay away ng away, hindi ka pa mananampalataya, magpapatuloy ka kaya na maging mananampalataya? Palagay ko mahirap ano. Paano kaya kung ang nagbabahagi sa iyo, makita mo na wala naman talagang pagmamahal sa ibang tao? Paano kaya? Nais ng Diyos na ang bahagi ng ating pakikiisa kay Jesus at sa Diyos Ama is gagayahin natin ang Panginoong Hesukristo. Kasama tayo sa inatasang magayag ng magandang balita sa gawa at sa salita.
Ang pagiging isa ng mga mananampalataya kay Jesus at sa Diyos Ama ay mahalaga sa pagkilala ng mga hindi pa mananampalataya kay Jesus bilang sugo ng Diyos Ama. At ang isang ginawa ng Panginoong Hesukristo, kinumpleto niya. Ginawa niyang ganap yung pagiging isa ng kanyang mga tagasunod. Papaano? No? Ang sabi niya sa verse 22, ibinigay ko na sa kanila ang karangalang ibinigay mo sa akin upang sila'y ganap na maging isa. Tulad mo at ako na iisa. Ganap. Kumpleto. Kumpleto. Kung hindi man natin nagagawa, hindi na yon dahil sa Diyos. Hindi na yon dahil kay Jesus. Dahil na yon sa atin. Dahil ang sabi dito, ang lahat ay ibinigay na sa atin upang tayo ay maging isa. Ganap. At ano yung ibinigay sa atin? Ibinigay niya sa atin yung karangalan. Parang ang hirap isipin, bakit tayo magiging ganap dahil sa karangalang ibinigay sa atin ng Diyos Ama? Ano ba itong karangalang itong ibinigay sa atin ng Diyos Ama? Na ibinigay niya kay Jesus, na ibinigay din naman ni Jesus sa atin. May sa kwento ng Panginoong Hesukristo noong ano ba yun? Parang coming out niya sa kanyang ministry. No? Formally, uumpisahan niya na ang kanyang ministry. Ay nagpunta siya sa batis kung nasaan nandun si Juan Bautista upang magpabaptize. That's bahagi yun ng kanyang humility. Biruin mo, sa tao, no, magpapabaptize siya. Pero ginawa niya yon bilang bahagi ng katuparan ng salita ng Diyos. At nung time na yon na lumapit siya kay Juan Bautista, nasabi ni Juan Bautista, hindi ako yung dapat na magbaptize sa iyo. Ikaw pa nga yung dapat na magbaptize sa akin, ang sabi ni Juan Bautista. Pero ang isang nangyari, merong tinig mula sa langit, ang tinig ng Diyos Ama. At ito ang sabi, no, ng tinig. Ito ang minamahal kong anak na lubos kong kinalulugdan. Para sa mga nakaunawa, doon sa tinig, yung salitang anak, ay mahalaga yun, kinilala ng Diyos Ama si Jesus bilang kanyang anak. Niluwalhati siya ng Diyos Ama sa pagtawag sa Kanya bilang anak. At idineklara ng Diyos Ama ang Kanyang pagmamahal at lubos na pagkalugod kay Jesus. Tingnan niyo po yung talata. Ito ang minamahal. Hindi lang sinabing anak. Ang sinabi niya, minamahal ko ang anak kong ito. At hindi lang minamahal kong anak, kundi sinabi niyang nalulugod ako sa minamahal kong anak na ito. Niluwalhati ng Diyos Ama si Jesus doon sa mga nakarinig. Paano tayo naluwalhati? Ni Jesus na ibuhos yung karangalan sa atin nung tayo ay naging bahagi ng pamilya ng Diyos dahil kay Jesus. Sa mga tumanggap na kay Jesus bilang tagapagligtas at Panginoon, na naging bahagi ang bawat mananampalataya sa pamilya ng Diyos. Masakit pakinggan, pero dati ang tayo'y bahagi ng pamilya ni Satanas. Gusto niyo bang marinig yun? First time kong marinig yun, pero nasa Biblia yun eh. Parang ang sakit sa tenga. Pero yun man yun totoo. Pero dahil kay Jesus, tinanggal tayo sa bahay ni Satanas. Inilipat tayo sa bahay ng Diyos. At tayo ay kinilala ng Diyos Ama bilang kanyang mga anak dahil kay Jesus. At yon ay pagbibigay ng karangalan sa atin. Nang tayo ay naging mga tagasunod, although we are, ang sa Biblia, term sa atin, vessels of clay, gawa tayo sa lupa, makasalanan, pero napatawad na.
tayo ay naging templo ng banal na Espiritu. Tayo ay naging templo ng banal na Espiritu. Ano pa ang pinalangin ng Panginoong Hesus para sa atin? Sa 24, ang sabi niya, Ama, sila ay binigay mo sa akin at nais kong kasama sila sa kinaroroonan ko upang makita nila ang karangalang ibinigay mo sa akin sapagkat minahal mo na ako bago pa nilikha ang daigdig. Gusto ng Panginoong Hesus na makasama niya tayo sa langit. Nais ng Panginoong Hesus na makasama niya tayo sa langit. Para saan? Una, dahil tayo ay Kanya na. Dahil tayo ay Kanya na, sabi niya, well, isasama ko sila. Gusto ko silang kasama sa langit. At bahagi ng nakalagay dito upang makita nila yung kaluwalhatian ni Jesus. Upang makita natin yung kaluwalhatian ni Jesus. Wala akong masyadong maisip na analogy, pero siguro sa K-pop, may alam ako dito na kapag merong, anong tawag doon, may darating na K-pop star, no, pupunta talaga sila dun sa lugar. Di ba? Maski na magkano bayad dun, naku! No, isipin ko, pero, bakit sila pumupunta doon? Hindi naman nila makakamayan yung mismong star. No? Makita lang, parang, tuwang-tuwan. Anong tawag doon? Fan meet. Sino-sino na dito ang naka-fan meet? Ayaw magtaas ng kamay. Na fan meet, para saan, no? Pero, di ba, kung ikukumpara natin doon, yung mga iniidolo natin na star, kasama ako, no? Yung iniidolo natin na star. Although hindi pa ako nakapag-fan meet. Pero siguro pag may nakita akong artista, makikitingin-tingin din ako. You know, the joy that it brings us just to see the person that we admire. Yung singer o kaya yung actor. Diba? Eh di syempre, yung tanong sa atin ngayon, meron ba tayong ganong excitement? Pag sabihin ni Jesus, may fan meet, pero sa langit, halina kayo sa langit. Ano reaction natin kaya doon? Sige na Lord, o wag muna Lord, di pa ako ready. Dami pa akong gagawin. Ano? Pero naipanalangin na ng Panginoong Jesucristo na tayo ay makasama niya sa langit. Ipinalangin ni Jesus ang pananatili ng pagmamahal ng Diyos Ama sa atin. Sabi niya sa verses 25 and 26, Mapagmahal na Ama, hindi ka kilala ng mga tao sa daigdig, ngunit kilala kita. At alam rin ng mga ibinigay mo sa akin na ikaw ang nagsugo sa akin. Ipinakilala na kita sa kanila at patuloy kitang ipapakilala upang ang pagmamahal mo sa akin ay manatili sa kanila. At ako ay manatili rin sa kanila. Pero yung pag-ibig ng Diyos sa atin ay napatotohanan na sa pamamagitan mismo ni Jesus. No? Sa John 17:23, kunin natin dito, sabi niya, dahil dito makikilala ng mga tao sa daigdig na isinugo mo ako at sila'y minahal mo. Minamahal mo katulad ng pagmamahal mo sa akin. Ang pagmamahal ng Diyos Ama sa ating mga tagasunod ni Jesus ay katulad ng pagmamahal ng Diyos Ama kay Jesus. Maganda pong maisip natin yun, ano? That the love of God towards us ay kapareho ng pagmamahal niya kay Jesus. Matindi pong katotohanan yun. At marahil ito yung dahilan kung bakit sa John 3:16, ganito po yung pagkakasulat. Sapagkat gayon na lamang. Sapagkat gayon na lamang. Ang pag-ibig ng Diyos na sangkatauhan. Sa English, for God so loved the world. Hindi lang basta for God loved the world, kundi
nakalagay yung so loved the world. No? Anong tawag doon? At yung pinapakita yung lawak, lalim ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Bago pa man tayo naging mga mananampalataya, ay naipanalangin na ni Jesus tayo bilang kanyang mga tagasunod. Yung tanong kanina, ano yung dapat nating response kay Jesus? Siguro yung unang response natin dapat ay tayo ay mamuhay na puno ng pagpapasalamat. Kasi naipanalangin na tayo noon pa man. No? Gawin natin siguro as guide itong Colossians 3:17, no? Ano man ang inyong sasabihin o gagawin ninyong lahat sa pangalan ng Panginoong Hesus at sa pamamagitan niya ay magpasalamat kayo sa Diyos. Maging mapagpasalamat tayo. Ang nagagawa ng pagiging mapagpasalamat, kinikilala natin kung kanino nanggaling yung mga bagay na nasa atin na. Kinikilala natin na mayroong biyaya tayong natanggap. Panalangin ng Panginoong Jesucristo para sa atin na tayo ay maging isa sa Kanya sa Diyos Ama. Kaya siguro dapat talagang pagsumikapan nating mapanatili ang pagiging isa ng Iglesia. Sa bawat mananampalataya, ang pagiging isa. Pero higit pa doon ang nais ng Panginoong Jesucristo sa kanyang panalangin. Ang nais niya ay maging isa tayo sa Kanya at sa Diyos Ama. Sa kanilang katangian at sa kanilang purpose. Mahirap maging humble. Tama na yung joke. Sa Ephesians 4, sabi, be completely humble and gentle. Be patient, bearing with one another in love. Bahagi ito nung in keeping the unity within the church. And bahagi siya in keeping our oneness with Christ and with God. Kung tayo'y mayabang, hindi natin kikilalanin na kailangan natin ang Diyos. Hindi natin makikilala na ang biyayang natatanggap natin ay galing sa Diyos. Kaya make every effort to keep the unity of the Spirit through the bond of peace. Panalangin ng Panginoong Jesucristo na makasama niya tayo sa langit. Huwag naman yung prayer natin, huwag muna Lord, no? Don't take me yet, I'm not ready. No? But rather, pamuhay natin na may excitement, na may pag-asam-asam yung pagpunta natin sa kalangitan. Siguro part ng struggle natin yon na hindi tayo fully submissive sa God kung ang iniisip pa natin, hindi tayo ready na kunin ng Diyos. Hindi pa tayo ready na kunin ng Diyos. Kasi ang nais ng Diyos ay may excitement tayo na makasama siya sa langit. Paano nasusukat yon sa buhay natin? Ang isang sukatan sa buhay natin ay kung saan natin inilalagay ang ating yaman. Yamang pera, yamang oras, yamang talento. Ang sabi dito sa Mateo 6, don't store up treasures on earth. Saan tayo mag-store? Sa langit. Bakit? Ang sabi sa verse 21, your heart will always be where your treasure is. Makatutulong sa atin na ipamuhay ito, na isipin natin saan nga ba natin inilalagay yung kinoconsider natin na yaman natin. Gaano tayo ka-faithful sa ating ikapu, sa ating gift offerings. Tayo ay may deficit. Kung hindi dahil sa ating nadalang pondo noong 2024, napaka-negative na natin.
Kasi hindi sapat yung ating offering. Pero when we say treasures on earth, hindi naman yun lang, no? Yung oras natin, yung talento natin. Pinanalangin na ni Jesus yung pananatili ng pagmamahal ng Diyos sa atin. Kaya mamuhay tayo ng may buong pagtitiwala sa Diyos. Sabi sa Romans 8:28, alam nating sa lahat ng bagay ay gumagawa ang Diyos para sa ikabubuti ng mga nagmamahal sa Kanya. Silang mga tinawag ayon sa Kanyang layunin. Declaration ito ni Apostol Pablo ng pagmamahal ng Diyos sa Kanya, pagmamahal ng Diyos sa atin. At dahil alam natin na mahal tayo ng Diyos, maganda na isipin natin ito, kung ang Diyos ay panig sa atin dahil mahal niya tayo, bakit tayo matatakot, no, sa consequences ng pagsunod natin sa Kanya? Mahal tayo ng Diyos. Pag-iingatan niya tayo. Manalangin po tayo. Heavenly Father, we thank you for your word. We thank you, Lord, for your assurance of your love for us. We thank you for you, Jesus, for making everything complete for us to be united with each other and to be united with you and God the Father. We thank you, Lord, because you yourself, you are excited to see us in heaven. And we also have that excitement in us to see you in heaven. Salamat, Panginoon, sa mga salita mo. Tulungan mo na kami ay maging isa sa iyo upang sa ganitong paraan ay maipagpatuloy namin ang nais mo, na maibahagi ang saving grace na dinala mo para sa amin at para sa iba. Tulungan mo kami individually at bilang iglesia na maging kaisa sa iyong essence, maging kaisa sa inyong purpose. In Jesus' name, amen. Maraming salamat, Tito Ando, sa pagdating ng mensahe ng Panginoon. Sabi nga po, to glorify God is to see Him as a big, powerful, and loving God. Sikapin po natin na mapalapit tayo sa Kanya at sa katotohanan ng pagmamahal natin sa ating Panginoon ay dakilain natin ang ngalan niya. Tumayo po tayong lahat. Awitin po natin ang ating response. Ang siyang
natin ng ating pagsamba, ay ihanda po natin ang ating mga ikamo para sa ating Panginoon. Ngayon po tayo muli at awitin natin ang Diyos. Pwede po tayo po muli. Meron po tayong ilang mga anunsyo sa araw na to. Pagkatapos po ng ating panambahan, ang mga youth ay hindi magsistay para sa ating youth hangout, kundi babalik tayo dito mamayang gabi at 6 o'clock p.m. para sa ating worship night. At tulad nga po ng binanggit ko kanina, ito po ay overnight activity. So para po sa lahat ng youth na dadalo dito, sana po ay makapagdala tayo ng balik o kaya naman ay sleeping bag, unan, tumblers para sa ating tubig, board and card games, damit pang tulog, pati rin ng mga gamit para sa ating hygiene tulad ng toothbrush o kaya naman ay facial wash. At magdala rin po tayo ng ballpen para sa ating mga activities. Pwede po natin lapitan mamaya ang kahit sinong membro po ng core team para sabihin kung tayo ay makakadalo o hindi. O kung meron po tayong mga kagamitan na hindi natin madadala, pwede po namin kayong tulungan, sabihan nyo lang po kami. So sana po ang mga youth ay makadalo sa activity na ito mamaya. Bukas po ay holiday, so wala naman pong pasok. Safe tayo na mag-overnight dito mamayang gabi. Patuloy natin pinapaalalahanan ng lahat ng ang schedule po ng ating mga prayer activities ay every third Wednesday of the month at 7 o'clock p.m. Online po yan through Zoom. At every fourth Saturday of the month naman po at 7:30 a.m. ginaganap ang ating day of prayer dito sa Doña Carmen. At meron po tayong breakfast fellowship ng 7 o'clock p.m. Next week po, August 31, 9:30 a.m. po ang ating worship service. Ang ating worship leader po ay si Jason Dayan at ang ating preacher ay si Tito Ton Caballero sa Exodus 10, 12 to 18, takot at pagkabalisa. Tapos, pagkatapos po ng worship service, lahat po ng members ng Praise and Worship Ministry team ay expected po na dumalo sa ating annual meeting at 1 o'clock p.m. Meron po tayong lunch fellowship pagkatapos. Tapos po ay magkakaroon tayo ng meeting at pag-uusapan po natin ang ating mga plano sa darating na 2026. At pagdating naman po ng September 20, from 8 a.m. to 5 o'clock p.m., dito po sa Doña Carmen, gaganapin ang ating council planning with all ministry coordinators. So para po sa lahat ng ministry coordinators, ang ating pong reports and budgets ay kailangan masabit na po natin by August 31 para po makapaghanda ang ating leadership sa meeting na ito. Meron pong ilang celebrate ng kanilang birthdays this week. Sa August 29, si Aki, ay birthday ni Aki. Sa baba. Okay. At sa August 30 naman ay birthday ni Ate Cherry na wala rin dito ngayon. Pero sige, andyan po si Aki sa baba. Mamaya po ay batiin natin siya ng happy birthday. Umalis siya. Yan. Meron po tayong mga first-time visitors. Ano name? Marian? Last week. Ay, wala ako last week. Sorry.
Ayan, welcome ulit sa Lord of Life. Meron pa po bang first-timers? Yung mga nasa likod po ba ay first time? Ay, opo. Go, James. Si Ate Irene po at saka si Ate Rosemary. Welcome po sa Lord of Life. Welcome, welcome po. Ano po ulit ang pangalan? Marian. Okay, welcome ulit sa Lord of Life, Marian. At nandito na po si Aki, so bago po tayo magkamayan mamaya at bago natin tapusin ang announcements, awitan po natin siya ng happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday to you. Happy birthday. Happy birthday to you. Happy birthday, Aki. Sige po, tatawagin ko po ngayon si Willem para sa atin. Tumayo po tayong lahat. Tanggapin po natin itong basbas ng salita ng Diyos mula sa Romans 15. Naging panalangin din Apostol Pablo yung pagiging isa kay Jesus at sa Ama. Ang sabi niya, puspusin nawa kayo ng Diyos na siyang bukal ng pag-asa at nawa ay pagkalooban niya kayo ng kagalakan at kapayapaan sa pamamagitan ng inyong pananampalataya upang magumapaw ang inyong pag-asa sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu Santo. Ipagkaloob nawa ng Diyos na siyang nagbibigay sa atin ng katatagan at lakas ng loob na kayo'y mamuhay ng may pagkakaisa kay Kristo Jesus upang sa gayon nagkakaisa kayong magpupuri sa Diyos at Ama ng ating Panginoong Jesucristo. Manatili po tayong nakatayo para sa pangulitan. Ayun nga po, bilang huling awit po natin bago tayo maghiwa-hiwalay, let us rejoice in our big, powerful, and loving God.